Magandang araw mga Aldab Nation! May panibago na naman po akong update para sa inyong lahat. Pero bago natin ito umpisahan ay huwag niyo muna kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click mo na rin ang katabing bell button para maging updated ka sa mga latest videos na ia-upload ko. At kapag umabot na ng 100,000 subscribers ang aking channel ay may sorpresa ako para sa inyong lahat. Alam kong excited na kayo kaya naman ngayon umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung saan ang mag-asawang Alden at Meng naungkat na ang kanilang mga businesses. Ang tanong, anong say dito ni Atay? Grabe pala ang inggit ng mga lolo na ito kay Alden. Lahat ng gusto nila ay nakuha ni Alden. Kabaklaan nga raw ni Atay, lantad na. At ang mga Sarswedistas, lahat sila ay kinakarma na. Gaano ito katotoo? At may sapat nga bang ebidensya ang makakapagpatunay rito? Well, yan ang ating aalamin at pag-uusapan ngayong araw na ito. Alam ko super excited na kayo malaman niya kaya naman huwag na natin patagalin pa. Unang-una na nga ay galing kay Vampire 2019 at ayon sa kanya, tahimik ata ang kampo ni Lady Gaga. Ano ba ang bagong project ni Pogi sa kanila ngayon? Wala na bang award-giving body? Para may chance siyang dumikit ulit at magpa-charming kay Pogi? Si Maria na lang ata ang hindi retokada dyan sa GMA. Nung hindi pa sumibol ang Aldab, hindi pa naghahanap sila ng buyer? I-correct nyo kung mali ang dinig ko noon. Baka nabingi ko. Pareho lang sila ni na Lolo Tuning at Micaela. Mga ingrata. Sila pang sumira sa tambalang umahon sa kanila sa Kumunoy. Sa Money daw sa family, si Magna Kupit na lang ang umaariba. Pag hindi siya tumigil ng kakapost, malamang ang magiging Junakis na. Kung magka-Junakis pa, sa ibaba na ang kulang. Feel ko lang. Mautak talaga ang penguin. Sabi noon sa mga tricycle driver ng District 1, may allowance sila every month sa kanya. Sa akala nitong penguin na tuloy-tuloy ang pogo at isabong. Pinutol bigla. Di nga ang mga driver. Pero mas malaki ang kapalit, ang FC. Not sure kung natuloy yung allowance ng mga tricycle drivers. Ayon kay Olive Canayam at Pasta Whisca, Holy Friday ngayon sis, pero siguro kaya sila nawawala. Hinagupit na ni Karma dahil sukdulan ng kasamaan nila na marami sa fandom. Lalo mga seniors na umiyak ay naapektuhan sa mga kaarogantihan sa grid nila sa pagsira sa Aldab. Ano nang nangyari sa APT Studio? Katas ng Aldab yun. Nabayaran ba yung loan nila sa bangko para magpagawa ng studio? Sino na ang may-ari ng studio ngayon? Dagdag pa ni Vampire 2019. Sigurado ko nalilito na ang showbiz mafia kung ano ang magiging kahinatnan nitong nilunsad nilang Sarsuela. Hindi uubra yung post last week na parang hiwalayan na ang baklang Arjo at ang baklang main wannabe. Fake news! Bakit walang nag-hire ka toothpick na maging modelo ng pagkain ng daga? Super slim naman siya. Hindi na ata umiigsi ang leeg. Pabahaba na lang ng pahaba ang pelikan. Si Magna Kupit, paminsan-minsan nagpo-post pa din sa account ni Ganda. Kasi extra income naman yan sa kanya. Sabi noon, palamunin daw kasi ang naging asawa. Pag walang nakatutok na camera, ang sweet talaga ni na Arjo at Enchong sa isa't isa. Ayaw pa kasi aminin publicly ang relasyon nila. Walang masama pag bakla ang isang tao. Ang masama kay Arjo ay ang pagka-numero 1 user niya. Kailan pa kaya tatanda ang isipan nito?
At dahil dyan, alam kong tuwan-tuwa kayo sa ating binasa pero bago natin ituloy ang ating main topic, ay mag-rest muna tayo ng kaunti lamang. Oops, wait lang, saglit lang to. May ipapaalala lang ako para sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest videos na ia-upload ko at para maging parte na rin kayo ng aking Fanatics Channel family. Well, alam pong super excited na kayo sa ating kwentuhan, kaya naman dumako na tayo sa ating main topic. Gaano nga ba katotoo na ang mag-asawang Alden at Menga ay naungkat na ang kanilang mga businesses? Ano ngayon ang say ni Atay? Grabe pala ang inggit ng mga lolo na ito kay Alden dahil lahat ng gusto nila ay nakuha ni Alden. Ang kabaklaan ni Atay, tila lantad na. Kinakarma na nga raw ulit ang mga Sarasuelistas. Gano ito katotoo at may sapat niya bang ebidensya ang makakapagpatunay rito? Well, yan ang ating aalamin at pag-uusapan ngayong araw na ito. Alam kong super excited na kayong malaman yan, kaya naman huwag na natin patagalin pa. Ayon nga kay Vampire 2019, mula nung nilunsad ni na GMA, APT, ABS at TVJ itong Sarsuela, hindi man lang sila biniyayaan na financially. Halos lahat ng na-produce nilang movie o lahat sa nakakaawa naman na mas talo ang ABS, nabubuhay sa padding. Yung iba sa atin, tahimik lang at nagmamasid sa tabi-tabi. Pero once na may project ang Alden Richard, full force ang pagbabalik nila. Hindi kasi akalain itong Philippine Showbiz Mafia na may mga fans na hindi natitinag sa kalokohan nila at mabagsik na nakikipaglaban sa kanila at mas matalino pa kesa sa kanila. Dati-rati tuwing Pasko kasamang family Money Dosa, kinaganda at pogi papuntang abroad. Magha-happy-happy silang lahat. Shopping dito, shopping doon. Pero ngayon, nasaan na sina Magna Coops? Kumusta ang bulsa ng itay ni bakla ng bayan? Nabawasan ba o nadagdagan matapos tanggalin ang budget sa FC? Kahit may patagong isabong, bariya na lang yan para sa kanya. Mga mayayabang, akala sila ni Pokpoker ang mambabatas. Alam naman nating lahat na itong Lolobots inggit siya kay Alden. Hindi lang sa kapugian, kundi pati na din sa narating sa buhay. Hindi nila akalain na mararating ni Alden ang estado ng buhay nila ngayon ni Meng. Financially stable at ang pinaka-importante ay hindi sila nananakit ng kapwa. Tahimik ang private life ng bibis natin. Masaya silang namumuhay kasamang 4 na Junakis. Who knows, next year, baka maging 5 na yan kasi itong pretty baby girl ay mag 4 years old na ngayong taon. Lalo pat ang galing mag-exercise ni Alden. Sagot ni Olive Kanayama at Yellow Blue Green. Tama, made sure is living peacefully and happy in their private life with their 4 kids. The truth is sa showbiz, dahil sa showbiz mafia, ayaw ipaalam at makakasira sa kanilang diskarte. Business ay gustong itago at ipairal ang kapathetic nila at kaarogantihan. As long as one big happy family sila, that is all that matters. Kibera sa iba. Dagdag pa ni Vampire 2019, malapit nang matapos itong March 2026, wala pang bagong pautot ang Philippine Showbiz Mafia. Hindi kinagat ang kay Alden at Sakang over a year ago. Mas lalong hindi kinagat ang kay Manang Sanya at Alden. Yung kay Meng naman at Baklang Ajokla, hindi matapos-tapos kasi nahirapan sila kung ano ba talaga ang ending. Yung hiwalay kuno o lats,
Yung kasal na binagyo, sila ang natumba at hindi tayo. Bobo kasi ang editor nila. Kasagsagan ng bagyo ni isang dahon walang makikita sa lupa at ang paring malusog, tabingi pa ang kamay. Tingnan nyo ang Manidosa family. Hindi na sila kasing yaman ngayon. Hinigop ni Carmelita ang ibang negosyo. Kung tutuusin, mabait pa si Carmelita sa kanila. Hindi kinuha ang gasolinahan na hindi naman sila ang nag-iisang may-ari. Sila lang ang nagmamanage. Yan ang sabi sa akin ng Tweety Bird na taga Santa Maria. Ng mga nakaraang taon, lahat na lang ata ng ni-produce ng family ni Bakla ng Bayan ay puro olats. Bit-bit kasi lagi ang kapwa niyang baklang main wannabe kung hindi naman ito magiging mambabatas. Sagot dito ni Olive Canayam at Pasta Wiska, hindi na sila kasing yaman noon ng Manidosa family. Binanatan sila ni Carmelita, ginabaan sa pagsali sa Sarasuela at tumanggap ng malaking pera kahit alam ng ikasisira ni Ganda. Pinagpalit ang anak, ang kapatid sa pera, the bitter truth. Yung mga McDo sa Bulacan, sinong may-ari at sinong mga empleyado lang na kung umastay major stockholders, may tig 1% stocks. Sagot dito ni Pasta Wiska at Alda Mitchard fan account. To save the career, if sakang iniretokada queen, sasampay sa kasikatan ni A kasi willing to gamble ang ABS, management niya, mansasalapi lahat ng gimmick, pinasukan. May birthday party sa yate na minuto lang ang tingala ng LM. May pabulaklak na binili ng management para regalo ek-ek nila. Tama kasi naman si mother kasi nag-post ng anniversary kasi hindi alam ang ending na yung birthday ni Bakla ang napili ayon ng mga pinost. Akala'y 2022 pa, hay nako ang tanda na nga hindi alam ang tama at mali. Sagot ni Olive Canayama. Business, drama, ilusyon ng showbiz mafia, hindi nila ma-fool sa kasinungalingan at katang-isip ang mga ADN, TV-ADN na knows the truth. Yung kay Meng at Arjokla, hindi matapos-tapos kahit post sila ng hiwalay na si Arjokla at wannabe, no pansin sa mga TV-ADN. Ayan nga ang talaga namang matinding usap-usapan ngayon ng mga netizens at ng mga Aldab Nation sa social media. Alam ko dahil dito marami pa rin sa inyo mas lalong kumakapit at naninindigan ng Aldab Nation is real. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood. Ingat!